Superpower. Ang salita ay nagpapakita ng larawan ng natataning lakas. Ito ang pinakamataas na estado ng isang bansa na nagpapakita ng dominasyon sa mundo. Pero hindi madaling maging ganon. Sa katunayan, mabibilang mo lang sa isang kamay ang mga bansang naging superpower at may matitira ka pang daliri. Ngayon, may ilang eksperto na nagsasabing posibleng may isa pang bansa na mapasama sa hanay ng military superpower. At ito ay bansang di inaasahan ng kahit sino, kahit 5 taon na ang nakalipas. Ukraina. Tingnan natin kung anong katamihan ng military superpower at suriin kung may palatandaan na papunta na roon ang Ukraina. Una, alamin muna natin kung ano talagang military superpower na mas mahirap gawin kaysa sabihin. Kadalasan, hindi makasundo ang mga eskolar sa kung ano ang tumutukoy at nakakaiba sa superpower kumpara sa ibang kapangyarihan. Mayroong iba't ibang mga definisyon. Ngunit marahil ang Britannica ang pinakasimple at pinakamaikling nagbubuod sa lahat ng ito. Ang superpower ay bansang hindi pwedeng baliwalain sa mundo at walang global na issue ang mareresolba nang wala ang pakikipagtulungan nito. Ang napakataas na kakayahang militar ang pangunahing batayan sa pagkilala ng superpower tulad ng Estados Unidos kumpara sa pangunahing kapangyarihan gaya ng Pransya o United Kingdom. Pero hindi lang ito ang pamantayan. Ang superpower ay kilala sa global na impluensya at kapangyarihan sa iba't ibang larangan. At ang lakas militar ay isa lang dito. Ang kapangyarihang pang-ekonomiya, tulad ng malaking ekonomiya, mataas na GDP, impluensya sa kalakalan, at nanginghibabaw na pera ay kasing halaga rin. Kung walang kapangyarihang pang-ekonomiya, limitadang bansa sa papupundo ng militar, diplomasya, at soft power initiatives. Mahalagang salik din ang impluensyang pampolitika sa pagiging superpower. Kasama rito ang pamumuno sa mga pandaigdigang institusyon tulad ng Konseho ng Seguridad ng UN, NATO at IMF, ang kakayahang hubugin ang mga pandaigdigang agenda at ang kapasidad na magpatupad ng napakalakas na diplomasya. Mahalaga ang lakas militar at ekonomiya para ipakita ang lakas sa politika at diplomasya. Ang soft power o kapangyarihang kultural ay mahalagang salik sa pagiging superpower. Malaki ang epekto ng global na media, libangan, edukasyon at pag-export ng kultura tulad ng Hollywood at Facebook sa paghubog ng mga halaga, pag-uugali at pananaw ng tao sa mundo pabor sa superpower. Ang malaking bilang ng may kasanayang populasyon, kontrol sa masaganang likas na yaman, at pamumuno sa teknolohiya at agham sa mahahalagang larangan ay itinuturing ding mahahalagang salik. Nainiwala ang ilang eskolar na mahalaga ang malinaw at makabuluhang pilosopiyang pampolitika o ideolohiya, gaya ng liberal na demokrasya o kapitalismo, para sa superpower sa pagtatakda ng pandaigdigang pamantayan at alyansa. Ngayon, gamit ang malawak na definisyon ng superpower, malinaw na hindi pa nakakamit ng Ukraina ang ganitong antas. Sa katunayan, halos lahat ay pareho. Ang tanging bansa na malawakang tinatanggap bilang isang superpower na yon ay ang US. Maraming akademiko ang nagsasabing dating superpower ang Unyong Sobyet. Ngunit, iilan lang ang tumuturing sa Rusya bilang superpower na yon. At may dahilan ito. Talagang malayo ito sa karamihan ng mga kinakailangang pang-ekonomiya, soft power, at demograpiko. Sa ekonomiya, superpower ang China bilang pabrika ng mundo, pinakamalaking exporter, at pangalawang pinakamalaking importer sa mundo. At kapag sinukat gamit ang purchasing power parity, mas malaki pa ang GDP nito kaysa sa Estados Unidos. Nahuhuli pa rin ito sa Estados Unidos sa militar at iba pang pamantayan, kahit tinuturing pa rin ng mga eksperto na umuusbong pa lang itong superpower, hindi pa ganap. Gayunpaman, ang tatlong bansang ito ay itinuturing na superpower sa ilang sukatan, kasama ng UK at Pransya. Pagsapit ng 2050, may ilang nagsasabi ng mga bansa tulad ng Brazil, India at Indonesia ay sasama na rin sa kanila, lalo na pagdating sa ekonomiya at pandaigdigang impluensya. Pero sa ngayon, ang US pa rin ang nangungguna ng malayo sa iba. Kung pag-uusapan lang ang isang military superpower at hindi ang mas malawak na kahulugan, iba ang kalalabasan. Dito sa militar, ipinaglalaban ng Ukraina ang pagiging superpower nila. Ganito ang matalinong pagsusuri na espesyalidad ng The Military Show. Mag-subscribe sa channel para sa araw-araw na balita at importanteng impormasyon ukol sa militar.
Ang military superpower ay natatangi dahil kaya nitong magpakita ng malakas at tuloy-tuloy na puwersa sa mundo at mangibabaw sa iba't ibang larangan. 5 salik ang karaniwang nagiging mahalaga. Una ay ang global power projection. Ibig sabihin, ang kakayahang mag-deploy at magpanatili ng puwersang militar saan man sa mundo gamit ang mga base sa ibang bansa, strategic airlift at naval fleet. Malayo ang lamang ng Estados Unidos dito dahil pinananatili nito ang mahigit 800 base sa ibang bansa, isang napakalaking fleet ng mga eroplano at tanker para sa refueling at 11 nuclear-powered na aircraft carrier. Ang ganitong kapangyarihan ay nadudulot ng mabilis na pagtugon at tuloy-tuloy na presensya sa mundo. Maaring sabihin na ito ang bahagi kung saan pinakamalayo pa ang kailangang marating ng Ukraine upang maging isang military superpower. Gayunpaman, umuusad ito at sa malaking bahagi ay nalalampasan na nito ang Rusya, lalo na sa dagat. Ang mga puwersa ng Ukraine ay mas nagiging aktibo sa mga lugar tulad ng Sudan, Mali at maging sa Iran. Karamihan sa mga aktibidad na ito ay laban sa mga puwersang Ruso o sa kanilang suportadong lokal na puwersa. Ayon kay Kirilo Budunov, hepe ng military intelligence ng Ukraine, layunin nilang wasakin ang mga kriminal ng digmaan ng Rusya saan man sa mundo. Sa matagal ng madugong digmaang sibil sa Sudan, sa pagitan ng gobyerno at Rebel Rapid Support Forces RSF, iba-ibang ulat tungkol sa pakikilahok ng militar ng Ukraine. Sa isang banda, iniulat na nagsagawa ang mga espesyal na puwersa ng Ukraine ng mga pag-atake gamit ang drone at mga operasyong lupa laban sa RSF at mga bayarang sundalo mula sa kilalang Wagner Group, isang private military company ng Rusya na sumusuporta sa kanila. Sa kabilang banda, iginiit ng opisyal ng Sudanese Foreign Ministry na si Mohamed Al-Sir na nagbibigay ng suportang Ukraine sa RSF sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga drone na ibinebenta sa napakababang halaga. Maaring nilalaro rin ng Ukraine ang magkabilang panig tulad ng Rusya. Habang tumutulong ang Wagner mercenary sa RSF, nananatiling malapit ang ugnayang militar ng Kremlin sa gobyerno ng Sudan. Gayunpaman, habang ang mga bansa tulad ng US, Rusya, UK, Pransya at maging ang Israel ay may mas malaking kakayahan na magpakita ng lakas sa lupa, sa dagat, mabilis na humahabol ang Ukraine at sa ilang aspeto, nalampasan na nito ang iba pa. Abala ang Ukraine sa pagre-revolusyon ng pandigmang pandagat gamit ang kanilang naval drone. Karamihan sa maliit na hukbong dagat na Ukraine na minana mula sa Unyong Soviet noong 1991 ay nasamsam o nasira. Noong panahon ng pagsakop ng Rusya sa Crimea noong 2014 at sa mga unang yugto ng kanilang pananakop sa Ukraine noong Pebrero 2022. Kalaunan, ginamit ng Ukraine ang lumalakas nitong kakayahan sa naval drone para baguhin ang labanan sa dagat itim, kaya nagawa ng mas maliit nilang hukbong dagat na hamunin ang mas malaking puwersa ng Rusya gamit ang asimetrikong taktika. Naging matagumpay sila, kaya mataas na ngayon ang demand sa buong mundo para sa teknolohiya at kaalaman ng Ukraine sa naval drone. Ang pinakaimportante rito ay ang Rusya, at malamang, pati na rin ang iba pang mga militar ay hindi talaga handa sa bagong banta sa kanilang hukbong dagat at komersyal na mga barko mula sa mga naval drone ng Ukraine at sa paraan ng paggamit ng Ukraine sa mga ito. Ang mga naval drone ay lumalapit sa mga target sa ibabaw o bahagyan ilalim ng dagat, kaya mahirap silang makita at tamaan. Ibig sabihin, kapag sila ay umatake, madalas nabibigla ang target na nadudulot ng psikolohikal na takot bukod sa pisikal na pinsala. Sa digmaan, nagtamo ang Ukraine ng malalaking tagumpay laban sa barko ng Rusya na nagdulot ng malaking pinsala at sumira sa reputasyon ng Rusya. Kabilang sa mga pinakatanyag na sistema ang Magura V5, Magura V6P at Magura V7 na dinevelop ng Pangunahing Direktorato ng Intelihensya ng Ukraine, ang HUR, at pinapatakbo ng 385th USV Brigade. Idinagdag pa rito ang Sea-Baby na dinevelop ng Security Service ng Ukraine o SBU. Ang mga Multi-Purpose Unmanned Surface Vessel o USV na ito ay may iba't ibang misyon. Kaya nilang magsagawa ng reconnaissance, surveillance, mine countermeasures, at high-impact kamikaze attack. Ang Magura ay may dalawang kahulugan. Pangalan ito ng Slavic na Diyos ang mandirigma, pero acronym din para sa Maritime Autonomous Guard, Unmanned Robotic Apparatus. Ang orihinal na Magura V5 ay pinakilala noong 2023. Isa itong 18-foot USV na may 5-foot beam,
1.3-foot draft, at 1.1-ton displacement. Sa tinatayang presyo na 250,000 hanggang 300,000 dolyar bawat units, meron itong saklaw na hanggang 500 milya at kaya magdala ng hanggang 600 at 60. Sapat ang lakas ng armas niyan para makapinsala ng malalaking barkong pandigma gaya ng destroyer o korbeta na milyon-milyon ng halaga. Unang napansin ng Magura V5 noong Mayo 2023 ng tatlo. Sa mga ito ang umatake at nakasira sa Ivan Course, isang 4,000 toneladang Yuri Ivanov class, na kilala rin bilang Project 18280 na barkong pangkolekta ng intelihensya. Naglayag ang barko ng daan-daang milya mula Ukranya noong pag-atake. Nagpatuloy ang mga drone attack at noong Pebrero, 2024 na kilalang Magura V5 bilang unang naval drone na nagpalubog sa barkong pandigma ng kalaban. Sa panahon ng mga pag-atake, winasak nito ang Russian Tarantul 3 class guided missile corvette na Ivanovets at ang 4,000 toneladang Raputcha class Cesar Kunikov landing ship. Sa unang taon ng pagiging publiko, ang Magura V5 USV sa one-way attack mode ay naiulat na sumira ng 8 barkong pandigma ng Russia at nakapinsala ng 6 pa na nagdulot ng mahigit 500 milyong dolyar na pinsala sa Russian fleet. Sa pagtatapos ng 2025 iniulat na ito, ay nakasira ng hindi bababa sa 20 barkong militar ng Russia. Dahil kayang gumawa ng Ukraine ng 50 nito kada buwan, malamang hindi doon magtatapos ang gastos. Tulad ng nabanggit kanina, malaking bahagi ng pagiging epektibo ng Magura ay kung gaano ito kahirap matukoy. Ang mga drone ay may mababang V-shape na carbon fiber na katawan na may taas sa tubig na 1.6 talampakan lamang at mababa ang thermal signature. Pinapagana ito ng water jet propulsion, may cruising speed na 22 knots, pinakamataas na 42 knots, at burst speed na hanggang 54 na knots. Bagamat classified ang karamihan sa technical na detalye, pinaniniwala ang mga USV ay may GPS, inertial, at first-person view guidance gamit ang 2 electro-optic camera. Pinag-isa ito gamit ang mesh radio, aerial repeater, o satellite communications para maghatid ng jam-resistant na multi-channel na komunikasyon. Bukod sa warhead, maaari rin silang magdala ng alternatibong kargamento tulad ng machine gun, anti-tank guided missile, o surface-to-air missile, SAM. Parang hindi pa sapat yon para sa Russian fleet. Noong tagsibo ng 2025, ipinakilala ng Ukranya ang mas malaking bersyon na Magura V7. Ang V7 ay 24 na talampakan ng haba at tumitimbang ng 1.3 tonelada kapag walang laman at 3.7 tonelada kapag puno. Mas pinahusay ito sa paglalayag, AI-enabled na pag-target, at may mas malawak na operational range na nasa 800 nautical miles. Kaya nito mag-operate na may maximum payload na 1,400 pounds. At karaniwang may dalang 2 SAM sa launch rails. Noong Mayo 2025, muling gumawa ng kasaysayan ang V7 sa naval drone nang pabagsakin nito ang 2 Su-30 ng Rusya gamit ang AI-9 Sidewinder missiles. Kasabay ng mga pag-atake ng Magura, iniulat na ang Sea Baby drone ng SBU ay nakasira o nakapagwasak pa ng 11 pang mga barkong pandigma ng Rusya sa Dagat Itim. Orihinal na idinisenyo bilang isang single-use na kamikaze boat, noong Oktubre 2025 ipinakita ng SBU na ang plataporma ay umunlad na bilang isang reusable at multi-role na plataporma. Ang saklaw ng bagong Sea Baby ay lumawak mula 600 hanggang higit 900 milya at nadoble rin ang kapasidad nito sa 4,400 pounds. Katulad ng V7, pwede rin itong lagyan ng remote-controlled na armas gaya ng rocket launcher at baril. Sabi ni SBU Brigadier General Ivan Lukashevich, ang mga bagong sasakyang pandagat ay may AI-assisted friend or foe targeting, kayang magpalipad ng maliliit na aerial attack drone, at may multi-layered na self-destruct systems para iwasan ang pagkakahuli. Ang kombinasyon ng Magura at Sea Baby USV ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa dating kinatatakutang Black Sea Fleet ng Rusya. Ang hindi pagkakatugma ng fleet size at maliit na tradisyonal na navy ng Ukraine ang dahilan kaya walang nagakala kung gaano sila kaepektibo. Pero ang naging resulta ay napilitan ng Black Sea Fleet na bumahag ang kanilang buntot at tumakas mula Crimea papuntang Novorossiysk na daan-daang milya sa silangan. Bukod dito, ang long-range naval drone ng Ukraine, lalo ng Sea Babies,
ay nagbanta sa komersyal at shadow fleet ng Russia na umiiwas sa sanction. Paulit-ulit nang tinamaan ng Ukraine ang ilang Russian tanker, kaya matagal itong hindi nagamit dahil sa matinding sira. Nagkaroon ng pag-atake hindi lang sa Black Sea, kundi pati sa baybay ng Senegal, malalayong pantalan ng Russia at Mediterranean. Umabot na sa puntong napakasama na ng sitwasyon para sa Russia na malamang ay kailangan na nilang magpadala ng mga barkong pandigma para samahan ang kanilang komersyal na fleet na maglalagay sa kanila sa panganib ng mga pag-atake ng Sea Baby at magkokompromiso sa kanilang depensa, pandagat sa kanilang sariling teritoryo. Kaya, sa tunay na diwa, binago talaga ng Ukraine ang paraan ng digmaang pandagat. Karamihan sa mga barkong pandigma ng ibang bansa, gaya ng Russia, ay pareho ang panganib sa teknolohiyang ito, at Ukraine ang nangunguna. Hindi na nakakagulat na may kumikitang USV export market na ngayon para sa Ukraine. Isang makasaysayang kasunduan sa kumpanyang Amerikano na Red Cat Holdings ang nagbigay daan sa kumpanya na buin at ibenta ang Magura V7 sa Estados Unidos. Tinitingnan din ng Lithuania ang posibilidad ng co-production ng mga Magura drone kung saan kalahati ng mga unit ay para sa Ukraine at kalahati ay itatabi para sa kanilang sariling depensa. Ang pagdami ng export ng bagong teknolohiyang militar ng Ukraine ay napapakita ng paglapit nito sa ikalawang pamantayan bilang military superpower. Makabagong teknolohiya at dominasyon sa maraming larangan. Karaniwan na yon, ibig sabihin nito ay cyber warfare, operasyon sa kalawakan, AI systems, at 5th-generation platforms gaya ng F-35 fighter jets. Ngunit napaunlad at pininuna ng Ukraine ang paggamit ng mga drone sa ganong antas, na dapat na itong ituring na isang superpower pagdating sa mga unmanned na sistema. At ang kasanayang yon ay hindi lang sa dagat. Laganap din ito sa himpapawid at dumarami pa sa lupa. Napaliit na ng Rusya ang agwat at sa ilang aspeto tulad ng produksyon, nalampasan na nito ang Ukraina sa aerial drone. Pero ang totoo, sa halos buong digmaan, humahabol lang ito o nahihirapan gumawa ng mga panlaban sa mga inobasyon ng Ukraine. Mula sa mga FPV kamikaze drone na nagbago sa tradisyonal na paraan ng digmaan gamit ang armored column at ginawang bitag ng kamatayan, hanggang sa dumaraming long-range strike drone na gabi-gabing tumatama sa mga target sa loob ng Rusya. Naging drone superpower ang Ukraine. Pero hindi lang ang mga drone mismo ang napapakilala sa Ukraine, kundi ang mga malikhaing paraan ng paggamit nito. Tingnan mo na lang ang sikat na Operation Spiderweb bilang patunay. Sa isang enkwentro, natyak na magiging bahagi ng mga aklat sa asymmetrical warfare para sa mga susunod na henerasyon. Sabay-sabay inatake ng Ukraine ang 5 airfield, kabilang ang malayong Siberia, at napinsala o nawasak ang hindi bababa sa 7 Russian strategic bombers, mga transport plane, at marahil ang pinakamahalaga, isa sa kakaunti nilang AWACS type na long-range reconnaissance plane. Gumamit sila ng murang quadcopter type kamikaze drone para umatake, na inilunsad hindi sa Ukraine, kundi sa paligid ng 5 base. Ipinuslit sa Rusya at lihim na binuo ang mga bahagi ng drone. Isinakay sila sa espesyal na truck na may natatanggal na bubong, minamaneho ng mga driver na walang alam at dinala malapit sa mga base. Pagkatapos, binuksan ng malayuan ng mga bubong at inilunsad ang mga drone patungo sa kanilang mga target. Matapang at matagumpay ang operasyong ito na posibleng nalampasan lang ng mga katulad na taktika ng Israel nung simula ng kanilang 12 araw na digmaan laban sa Iran noong 2025. Ito lang ang pinakakilalang halimbawa sa dandaang ganitong pag-atake na nagdulot ng 10 bilyong dolyar na pagkalugi sa makinarya ng digmaan ng Rusya at malalim na nakaapekto sa kanilang lohistika, produksyong militar, langis at pag-export ng enerhiya. Ipinapakita ng lumalaking kakayahan ng Ukraine na magplano at magsagawa ng patuloy na dumaraming ganitong pag-atake, ang pag-usbong nito bilang military superpower. Dapat aminin na malayo pa makamit ng Ukraine ang susunod na 2 pamantayan bilang military superpower. Para maituring na military superpower, dapat merong napakalaking budget at kakayahang industrial ang isang bansa. Ang pagiging military superpower ay nasusukat din sa liderato sa estratehikong alyansa at impluwensya. Tiyak na nakapagtakda ang Ukraine ng natatangi, critical, at lumalaking papel para sa sarili nito sa estratehikong seguridad ng Europa. At si Pangulong Zelensky ay may relasyon na parang superpower sa mga pinuno ng pinakamakapangyarihang bansa sa Europa. May espesyal ding relasyon ang Ukraine sa NATO. Gayunpaman, lubos na nakadepende pa rin ito sa mga desisyon ng alyansa
at wala itong permanenteng upuan sa Konseho ng Seguridad ng UN na kadalasang pamantayan ng pagiging superpower. Sa pangalawang huling pamantayan, mabilis na umuusad ang Ukraine patungo sa pagiging superpower. Ibig sabihin, ang military superpower ay dapat may maraming tauhang handa sa laban at maayos na lohistika. Sa lohistika, umaasa ang Ukraine sa kanluran para sa karamihan ng kanilang sasakyan. Dahil sa digmaan, isinara nila ang mga paliparan at patuloy silang binobomba ng Russia sa riles, kalsada at tulay. Magaling ang Ukraine sa pagsasayos ng lohistika, pero kulang sila ng kapasidad na panatilihin ang infrastruktura ng lohistika na pang superpower sa gitna ng digmaan. Gayunpaman, pagdating sa lakas tao, ibang usapan na yon. Sa tinatayang 800,000 tauhan, ang hukbong sandatahan ng Ukraine ang pinakamalaki at pinakasanay sa Europa matapos ang 4 na taon ng matinding digmaan. Oo, may malalaking issue tulad ng 310,000 na tumakas sa serbisyo at lumalaking kawalang kasiyahan ng publiko dahil sa sapilitang mobilisasyon. 4 na taon na mula nang magsimula ang digmaan, nananatiling matatag ang Ukraine na parang superpower at hindi bumagsak gaya ng inakala ng marami. Pagkatapos ng digmaan, ang karanasan ng maraming sundalo ay magbibigay ng sandatahang lakas na kakaunti lang ang katapat. Ngayon, ang huling pamantayan para maituring na military superpower ay kontrobersyal at hindi pa naabot ng Ukraine. Ngunit maaring mangyari na ito sa lalong madaling panahon. Nuclear deterrence. Partikular, ang mga makabagong military superpower ay karaniwang may nuclear triad, mga sistema ng paghahatid sa lupa, himpapawid at dagat na tinitiyak ang kakayahang makaganti at estratehikong pananakot. Inalis ng Unyong Soviet ang mga nuclear na armas nito sa Ukraine at ibinigay sa Estados Unidos ang natirang enriched uranium noong 2012. Kaya sa ngayon, wala talagang nuclear deterrent ang Ukraine, lalo na ang nuclear triad. Pero maaring pansamantala lang ito. Noong Oktubre 2024, sinabi ni Sergei Krivinos, dating Deputy Secretary ng Security Council at Deputy Commander ng Special Forces ng Ukraine, na desisyon ng Ukraine ang kawalan nila ng nuclear deterrence na naging kontrobersyal. Noong 2013 nang ibigay ni Yanukovych ng Ukraine ang huling enriched uranium sa Estados Unidos, malaki ang nabawas sa ating kakayahan, ayon kay Krivinos sa panayam sa New Life Channel. Pero, maari nating makamit ang layuning ito kung gagawin natin ito ng tahimik at hindi ipinapaalam sa lahat. At higit pa sa sapat ang mga tao sa Ukraine na marunong gawin ito at nagawa na noon. Noong Pebrero 2026, inakusa ng Russian Foreign Intelligence Service ang UK at Pransya na balak armasan ng sandatang nuklear ang Ukraine, kahit pa sila ay lumagda sa Nuclear Non-Proliferation Treaty na nagbabawa nito. Mariing itinangin ng UK at Pransya ang paratang, pero baka may katotohanan dahil may usok na lumilitaw. Kung walang nuclear deterrent, mahirap patunayan ng Ukraine o anumang hukbong o bansang walang sandatang nuclear ay military superpower. Sa karamihan ng aspeto, nasa tamang landas sila para maging pinakamakapangyarihang militar sa Europa o isa sa pinakamalakas sa mundo. At yan mismo ang ayaw makita ng Rusya na mangyari. Ngayon, mag-subscribe sa channel kung gusto mong manatiling updated sa pinakabagong balita tungkol sa digmaan sa Ukraine tulad ng video na ito. Salamat sa panonood.